So, hi guys! Yan, nakapag-file na ba ng ITR, annual ITR ang lahat? So, kung hindi pa, yan, video is made for you. So, dapat meron na nga pala kayong mga documents nung last quarter filing nyo. So, sa akin, piniprint ko yan. Yung second and third quarter filing ko. Since second quarter na ako nag-start. Ayan, kasama dyan yung mga sales ko na, printed sales from Shopee, Lazada, and TikTok. Ayan, so bakit kailangan ready na yan? Kasi mamaya gagamitin natin yan once na pipilapan na natin yung form for annual ITR. So paano nga ba or ano nga ba yung form na gagamitin for annual ITR? So kung nakapag-file na kayo before ng mga quarter sales nyo, automatic nakasave na yung BIR website dyan sa laptop or computer nyo. Yan, i-open nyo na lang, ilalag nyo lang yung TIN number nyo and then yung RDO, and then automatic lalabas na yung mga data na nakasave dyan. So make sure na may BIR website kayo sa laptop nyo or sa computer nyo. Nakasave na yan dyan para madali na yung pag-file natin ng mga online filing. So, ano ba yung forms na pipilapan natin? So, kung purely 8% tayo, ang pipilapan nating form is yung Annual Income Tax Return Form 1701A. So, pag sinayang purely, wala kang ibang work, hindi ka mixed income earner. So, kung if ever na mixed income earner ka, 1701 ang ipapile mo. Yun yung mga walang less 250. So, since ako wala akong work for the whole year, last year, 2024, 1701A ang form na pipilapan ko. So ano bang gagawin natin dyan? So, parang yung filing lang din natin ng previous quarter, i-edit yung form, tapos ilalagay yung mga important details. So, ano yung mga important details dito? First, need nyo i-check yung date sa taas. So, dapat year 2024 yan. Maraming nagkakamali dyan guys kasi naka-automatic 2025 yan. So, dapat year 2024. Edit nyo yan kasi ang ipapile nyo nga is yung previous year or yung year na nakaraan. Sales nyo ng buong quarter, buong annual last year. So, 2024. And then, kung amend, no, naka-no lang ako. Yung mga tax credits, hindi rin ako nag-claim. So, naka-no lang din ako. And then, i-check nyo rin yung kung married kayo, yung status nyo, kung joint filing kayo. Sa amin kasi individually, kahit married po ako, individual ang tax filing namin. So, yung first page, kung mapapansin nyo, mga naka-gray yan, hindi nyo siya ma-edit basta-basta kasi connected siya sa page 2. So, magpo-proceed na tayo agad sa page 2 after nyo i-click yung year doon sa kayong percentage tax. Ano ba yung tax filing nyo? Ako, 8% sole proprietorship. Ayan, ito yung second page. Ito lang yung important na pipilapan natin dito. So, tatlong number lang guys. Huwag nyong kakalimutan yung tatlong number. And by the way, don't forget to validate muna yung first page before kayo proceed sa second page. Ayan. So, ano ba yung tatlong number na pipilapan dito? So, tatlo lang yon. Ang important lang na pilapan sa second page is yung number 47, 54, and 58. So, ano ba yung ilalagay dyan? So, dito na nga, kaya nga sinabi ko kanina, dapat naka-prepared na yung mga documents nyo from previous year. Ayan, mali lang yung sulat ko. Pero second quarter and third quarter lang ako mayroon. So, dapat naka-total na yung sales nyo for previous years. Inad nyo na yung second quarter, third quarter, and yung sales nyo from October to December. So, ito yung total sales ko for the whole year. And number 47 yon, i-encode nyo doon. And then yung number 54,
Ayun yung less 250,000. Lalagay nyo dyan since nililess natin yan dyan every quarter. Number 54, less 250,000 kung hindi kayo mixed income earner or wala kayong ibang work. Kung business lang talaga yung meron kayo last year. And then yung number 58, yung most important is yung total, ayan, sales na binayaran nyo. Yan lang, yung tatlong yan, 47, 54, and 58. So, yung total sales for the year, less 250,000, and then yung total tax due na binayaran nyo for the previous quarter. So, magkano ba yung mga tax due nyo from the previous quarter? So, kung na-total nyo na yun, ilalagay nyo siya or i-encode nyo siya doon sa number 58. Ayan. So, kung ma-notice nyo, computed na siya automatically. Lalabas na dyan kung yan. Pag in-enter nyo kung magkano yung babayaran yung tax due this whole year. Ayan. Automatic na siyang nakakompute dyan. So, pwede daw yan hatiin. Pwedeng bayaran yung 50% sa October. So, another video rin pala yun. By the way guys, don't forget to subscribe para ma-notif kayo sa mga next video tutorials ko. So, again, tatlo lang po yung pipil-upan nyo rito ha. 47, 54, less 250,000, 47 yung total sales nyo for the whole year or yung computed nyo kung kailan, anong quarter kayo nag-start, and then yung 58 kung magkano yung total tax due na binayaran nyo. Syempre, binayaran nyo na yun, ililis na natin yun, okay? Para hindi na madoble yung tax na babayaran nyo. So, ito na nga pala yung tax due ko for this annually, yung 31,170. So, kung okay na to, tama na yung computation nyo, na double check nyo na sa mga documents nyo. Ayan, double check nyo muna. Iba-validate lang din natin yan. And then, by the way, pwede nyo balikan yung first page kanina, yung hindi natin pinilapan. And then, manonotice nyo na automatic meron na dong numbers. Automatic na siya since connected na siya sa mga previous filing nyo ng quarterly. Ayan. So, kung na-validate na, submit final copy. And then, wait nyo na lang. Make sure na malakas ang wifi nyo. Ayan. So, yung iba, hindi raw nakaka-receive agad ng email confirmation. But in my case, naka-receive na ako agad within 5 minutes. So, yung mga ganong case, magsasubmit lang din ulit kayo ng final copy para mag-email sila. Ayan. Okay na yan. Since na-submit ko na, nag-email na sa akin si BIM, make sure na mag-i-email sila sa inyo bago kayo magbayad. Ayan, pag ganito na yung lumabas, magbabayad na kayo. So, yung payment guys, gagawin ko na lang yan ng another video kasi masyado na mahaba. And then, pwede nyo i-save. Mas maganda i-save nyo siya sa laptop nyo or computer nyo or direct print nyo rin, mas maganda. Tulad ng forms na ginawa ko kanina. So, yun lang guys. So, follow nyo nga pala ako or don't forget to subscribe. Bye!